Oh my goodness. Yeah, so nakapark na ako dito. Masyado siyang gumilid dito sa side. Wala, namatay na yung truck. And it's all dead. Patay ang truck. Pinoy trucker. Slow me down, but they can't make me stop. I keep on trucking. Keep on trucking. Yeah, I keep on trucking. Hey, good morning. And yeah, bagong gupit, bagong ahit, bagong tapas. Alas ng umaga dito. Nandito pa ako sa Winnipeg. And papansin nyo, hindi nakapark yung aking truck doon. So kukunin ko pa yung aking truck dito sa aking pinsan ngayon. Kasi doon ko siya pinarada at may mga tao na may mga kapitbahay akong nagrereklamo. Ewan ko sa kanila bakit sila nagrereklamo tungkol sa truck. Eh pagkadating ko naman, pinapatay ko agad yung truck para hindi maingay. Pero siguro yung mga matatanda ayaw nila ng pagsilip nila ng bintana na merong nakabalandra na malaking truck sa kanilang paningin. So alas 6 na umaga dito, medyo malamig, medyo may amoy ang hangin, may usok, malakas ang hangin, kaya naririnig ninyo na umuugong sa inyong screen yung hangin. So nandito lang siya, malapit lang siya dito sa bahay, itong area ng aking pinsan. Okay, dito sa back lane. Kung titingnan nyo dito, hindi nyo siya makikita dahil nakatago siya. Nandun, wala siya sa likod na nasa kalsada mismo. Nandyan, yan. So mas maganda yung pinaradahan niya. Ngayon nililipat ko to. Lipat ko yun dahil hindi ako makakalabas. So dito yung truck. Gagawin ko lang, ipipre-trip ko lang siya dahil 3 days din siya nakatambay dito. Yeah, masyado lang siya may, but natapos ko na yung pre-trip. Dadaling ko lang itong truck doon sa bahay at para magkarga ng aking mga gamit, mga pagkain dito sa truck. Papaalam mo na ako sa dalawa. Kiss mo na ako. Kuya, kiss na ako. I love you. Ako maliit. I love you. Salad ba ito? Dapat pala hindi ako naglagay na ano. So naglalagay ako ng mga pagkain dito sa truck ngayon. Gawa ng aking asawa. Salamat. May salad. May mga prutas. Yung mga adobo na dito naka-plastic na lang siya para mas madali na lang siyang separate na siya. 5 days, 1, 2, 3, 4, 5. Ayan. Tapos hotdog. Shout out nga pala dun kay bro na taga Calgary. Dumaan dito, nagbigay ng hotdog. I-frozen ko ba to? Tam? Yan, okay naman siya sa Dapat pala ganun, naka-plastic. Yeah, dapat siya naka-plastic talaga para hindi siya Bulky. yeah, bulky tingnan. So okay na tong aking okay na to. And ito lalagay ko na lang sa ibang gamit sa Oo, maglagay ka na lang yan sa labas. Ulis na ako. Bye-bye. Okay. Okay, so tapos na akong maglagay ng mga pagkain dito sa truck. And yeah, kita-kita tayo sa Winkler Yard. And ang aking destination ngayon, papuntang Indianapolis. Okay, dito na ako sa Q-Line. Ang aking kukuning load ay kagaya nung malalaki na yun, yung mga tubo na yan. Kagaya nito, ang dami. Papuntang Indiana.
So, yung aking trailer ay 571 pero mamaya ako nas napupuntahan. So, ano siya? Oversize. Dadaan muna ako sa shop kasi kailangan ko ng tarp. Okay, ito yung aking load papuntang Indiana. Medyo makapal nga siya, tapos mataas. And ang gagawin ko dito, susukatin ko siya para makakuha ako ng permit sa Saskatoon. Manggagaling yung permit namin sa Saskatoon. So extend ko yung lights niya mamaya. Yeah, papuntang Indianapolis. Andyan na yung police kung sa Tagalog pa. Habang chine-check ko siya, may problema sa airbag eh. Ayun, no? Namimilipit yung airbag niya. So hindi pwede yan. Alright. Re-report ko lang. Okay, ito na yung aking load papuntang Indiana. Ganito na lang ginawa ko dahil wala siyang mapaglagyan ng flag sa gilid. Ano ba nangyari dito? Tumagilid na. Anyways, yeah, na-secure ko na. And ito na lang problema niya. Itong likod, baka pwede nilang gawa ng paraan na iangat yung trailer para mag-pop out yung airbag. Okay, secured na. Oversized load na sign. Yung amber lights ng truck na doon, kompleto. Yung side light niya, lalagyan ko pa ng strap. Okay, and yeah, meron pa akong tatapusin dito. Lalagay ko lang. Okay. So ang gagawin niya, hihilahin niya yung tataasan ng konti. There you go. Yeah, okay na. So naipit lang yung airbag. But yeah, okay na. Naiangat na siya. Alright. So naghihintay na lang ako ng aking permit papuntang permit para sa mga states na aking dadaanan. Kasi hindi pwedeng tatakbo ka na walang permit dahil malapad tong aking, hindi mo siya gano'ng kalapad, but hindi mo siya gano'ng talagang kailangan ko lang talaga ng permit. Kailangan mo lang talaga ng permit para tawag doon, save mo yung puwet mo, save your ass. Hello sir. Good morning sir. Lafayette, Indiana. Oh, just by myself. What is that? Declare. Nothing to declare. Thank you, sir. Okay, nandito ako ngayon sa South Dakota. Nire-review ko itong aking permit sa Illinois at saka sa Indiana. Hindi na masyadong rigid yung mga route na binigay.
Unlike dun sa Texas. Dito sa Illinois, meron siyang 21 na paliko-liko. Liko diretso, US 45, blah blah blah. And sa Indiana, meron siyang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pitong way na dapat merge, turn right, turn left, exit, arrive, blah blah blah. So ito yung mga permit ko. Ito yung permit ko sa south, saka north. Okay lang siya. And itong sa Iowa, gagamit ako ng yung annual permit niya. And meron akong katatagpo doon. Meron akong tatagpuin na pilot. Meron akong pilot from Iowa to Illinois up to Indiana. So mamaya. So ito yung tapos na yan, Android. Along the way, I-29 papuntang Iowa. So dito sa parking area wala siyang restroom. So maluwag yung parking, kahit dito ka siguro sa gitna. Hindi mo na kailangan i-atras yung truck. And mag post trip lang ako, check ko lang bago ako mag call for a night. Mahiwagang martilyo. May mga nag-comment kung bakit daw pinupukpok namin yung gulong. So pinupukpok ang gulong para malaman mo kung may flat. Iba kasi yung tunog ng flat at saka yung kumpleto pa sa hangin. Di ba? Same sila ng tunog, tugdog, tugdog. Yung wala na kasing gulong, yung flat, iba, parang taphaw. Ano bang tawag doon? Ewan ko kung anong ginagawa nila dito sa sobrang laki ng tubo na to. Tapos malalaman mo rin kung mahigpit yung strap mo. Ito, maluwag to. Yeah, iba yung tunog niya. Di ba? So kung hindi siya flat, iba, ganito yung tunog niya. Kaya pinupukpok namin. Kailangan kung pupukpukin mo yung gulong, wag yung martilyo na ano mo tawag doon, yung magaan, yung parang rubber lang siya. Kasi pag during winter time, hindi mo mahalata kung flat siya or hindi. So mas maganda itong yung ulo niya mabigat. Airbags. Yung airbag kayo na, so okay naman siya. So may mga extended na mga ilaw sa gilid dahil nga wide siya. And yeah, kailangan meron kang amber lights, ganyan pag wide load. Tapos meron kang sign na oversize. Dapat may plug sa gilid. Dito ko na nilagay kasi hindi ko naabot hanggang doon. So meron din akong amber light sa taas ng truck, kasama sa requirement pag oversize ang yung load. Okay. Kaya dito na matatapos yung aking call for a night. Then bukas ulit ng umaga tayo magkikita papunta ng Iowa, diretso up to Indiana and Illinois. And Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good
good day. Wake up, today's gonna be a 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 good day. Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo, I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up. So dito ako nakapark. Diyan ako nag-refuel kanina. Check ko lang to kung kasi meron pa kaming 4 na oras papunta sa site. Kala ko sumayad na. Muntik na sumayad. Alright. So nandun na aking pilot. Mapping namin ngayon yung pagpasok namin sa Illinois dahil malapit na kami sa Illinois ngayon, and itong sa Indiana. So siya nang bahala, binigay ko na sa kanya, siya nang bahala magkano kasi siya yung nasa unahan, ako yung nasa likod. So susunod lang ako sa kanya. Yeah, take it. Take it? Yeah, just take it. You know what we done from Moline, and I don't know why it's different, but it is. Then we took it from Moline, we just stayed on 74, and then we jumped on 24 just past Peoria. Now they want us to go on 474, Yeah. goes around, then we go to 155, 55, yeah. then go back to 24. Which ain't no big deal, but now it's a good route, but now we know.
side. Okay, we can go for that. Dito na ako sa ano. Mag-u-turn na ako dito. Hey Eric, I'm gonna U-turn. Okay, you found a place spot? Yeah, I found a spot on the. Alright, well, I'm gonna take my stuff off and go home then. Marco, we'll talk to you later. Alright. Have a safe trip. Thank you, sir. Okay, so nakapark na ako. Wala nang pwedeng mag-park dito dahil wide. So hindi na pwedeng may sumingit pa yun dahil tatamaan niya to eh. Okay. Alright. Dito ang papalipas ng Sabado, Linggo and Lunes pa yung aking delivery nito. Woo! Trucker. Slow me down, but they can't make me stop. I keep on trucking. Keep on trucking. Yeah, I keep on trucking. Okay. Ah!